Praise the Lord. And isang magandang araw po ang ating kakaharapin. Praise the Lord. Dahil ito po ay araw sa ayon sa, although ito po ay hindi eksaktong day ng sa Bible, but this is the day of resurrection. And ito po ay naganap first day of the week. Kaya po na ating makikita na the new generation composed of born again believers. Ibig sabihin, yung mga ipinanganak na dati at ipinanganak muli, ay meron po silang bagong, tawag po sa kanila ay new generation sa mata ng Panginoon. They are new creation. And tayo po ay binigyan ng Diyos ng araw na kung saan doon po natin i-celebrate ang ating unang tagumpay or ang bagong testament. At yan po ay ang araw ng first day of the week, which is Sunday. Kaya po, yung mga nagtuturo na dapat Sabado, ay dapat magpatingin muna sila ng dugo kung ang dugo nila may Hudyo. Pag may dugo ka ng Hudyo, dapat yun ang sundin mo. Kasi yan ay covenant ng Diyos kay Abraham, kay Moses sa Israel, no? So kung ikaw ay church, ang church kasi nagsimula lang after the death of Jesus Christ, no, and the resurrection, and then the day of Pentecost, doon po nag-start ang church. At kung ikaw ay church, new covenant ka, New Testament, ibig sabihin, ikaw ay binigyan ka ng Diyos na ang pagkabuhay natin nasa unang araw ng linggo. Yan. Bakit? Kasi ang pang-pitong araw ng linggo, which is Saturday, para sa mga Hudyo. Dahil new generation tayo, dapat first or new week tayo. Kaya nga on the 8th day, ang tawag doon on the 8th day, yun po yung start ng another week. Tama? Kasi 7 days yung lumang week eh. Di ba? Yung unang week, 7 days. So on the 8th day, that is the first day of the next week. And that means we are on the new week or new generation po tayo after the death and the resurrection of Jesus Christ na nagtuon po sa unang araw ng linggo. Kaya po yung sinasabi ng mga Sabadista na dapat daw ay Sabado ang pagsamba kasi ang araw daw ng linggo ay araw ng araw. Oh, tama naman. Sunday. So, araw ng araw. So, ang sinasamba daw dito ay Sun God. Yung Diyos ng mga araw. Pero ang English din naman kasi ng Sabado, mga kapatid, ay Saturday. Tama? Yan ay araw ni Saturn. So, kung doon ka tumingin, ibig sabihin ng sinasamba mo si Saturn din, which is yun po yung Diyos-Diyusa ng Rome, ng mga Romans. Roman mythology po kasi yan. So, ibig sabihin mga kapatid, huwag tayo magbase sa mga pangalan kasi sometimes history will change the name. But what is important is, ang church ay binigyan ng simula on the first day of the week. Kasi ang 7th day, para sa mga Hudyo yun. Alright? So, ngayon, I know that I just put your mind today na today is the tinatawag na Resurrection Sunday. But nevertheless, we will start with our lessons. Yung mga pinag-aaralan po natin ng mga lessons. And of course, binabati po natin ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon. And kasama din po natin ngayon ay si Sister Lenny. Ayun, Sister Lenny po, ayun po sa likod. Siya po ay galing sa
Actually, hindi pa kami nag-meet dito. Dito na kami nag-meet. Sa Hong Kong po siya. Tapos, nagmi-message lang kami dati-rati kasi balak sana namin na doon mag-stay sa kakilala niyang ano. Tama ba ako, Esther? No? Sa kakilala niya na may apartment doon. Ang kaso dahil pandemic pa that time, so baka hanapin kami kung saang hotel. So nag-prefer na lang kami na mag-hotel. No? And pagpunta ko naman sa Hong Kong, siya naman nakabalik na rito, nandito na sa Pilipinas, and taga Quirino po siya. Ayun. So looking forward, malay po natin ang Quirino na hindi masyadong naririnig natin na probinsya kasi ano yun nasa gitna ng konti. Pero may dagat ba sa inyo, Esther? Wala pa, no? Wala, no? Bundok sa inyo? Oo, bundok kasi ang Quirino, katabi po yung mga Cagayan Valley, tama? Isabela, yon. So sila po yung ng mga magkakatabi. And bira nating marinig yung Quirino, no? So ngayon narinig na natin. So baka may dahilan ng Diyos. Ayan, para po sa Quirino. Ang tandaan ninyo na ang Europa ay na-outreach dahil lang sa isang babae. Ang pangalan niya ay si Lydia. Dahil kay Lydia, na-outreach ang buong Europa. Kaya women's power pa rin ba ngayon? Last day na ba? Last day na ng women's power. No? So hindi natin salamat daw, sabi ni Pastor Rod. hindi natin kumbaga, maisang tabi ang parte or ang mai-contribute ng mga kababaihan natin sa mabuting balita ng ating Panginoon. Napakalaki po talaga ng kanilang papel. Pag binasa po natin, mga kapatid, ang buhay na maguli ng ating Panginoon, ang una niyang inimbitahan para pumunta, 3 babae. Yun ang una niyang inimbitahan. Hindi niya inimbitahan sila ni Tomas, sila ni Pedro, sila ni Felipe. Hindi niya inimbitahan. It is not literally na my invitation, but God allows it. Kasi pag hindi ka i-allow kasi ng Diyos, hindi mo pwede magawa yon. Kagaya for example, hindi in-allow ng Diyos na makasimba ka, wala ka talaga rito. That's by invitation talaga kung tutuusin. Hindi lang natin alam yon. That's behind the scene. Pero God appointed a day for you, kaya ka nandito ngayon. Kaya wag po natin isang tabi yung araw na ito, mga kapatid, na nandito tayo sa bahay ng Diyos. Now ngayon, hindi niya inimbitahan yung mga apostol kasi silang unang tumakas. Noong ipinako ang Panginoon sa cross, silang unang tumakas. Ang naiwan actually, mga kababayan, ang nagbihis at naglinis ng katawan ng ating Panginoon, naglagay ng mga ointment, kasi may nilalagyan ng ointment yan para hindi masyadong malakas, mag-amoy pagka nabubulok ang katawan. That's the normal way nila to embalm or mag-ayos ng patay. And mga kababaihan po yon. At sa tulong ni John, si John the Beloved lang actually ang naiwan. Si John the Beloved lang. At saka yung mga kababaihan. At pumunta si Joseph of Arimathea para mag-offer ng kanyang tomb na hindi pa nagamit. Kumbaga, may St. Peter din pala nung unang panahon, nakahanda na ang iyong himlayan. Nakahanda na yung himlayan. Naka-reserve na. Naka-reserve. Pero wala pang may nailibing. Kasi hindi po pwede si Jesus. Lahat kasi sa kay Jesus Christ, first time. Lahat first time kailangan. Hindi po pwede yung pangalawa lang si Jesus Christ kasi He is the firstborn of all creation. So, dapat una siya, kahit yung donkey, ang requirement, hindi pa nasakyan. Hindi pa talaga nasakyan, kaya siya unang nakasakay. Kaya nga, mga kapatid, libing sa ating Panginoon, on the 3rd day, which is the first day of the week, pinapunta ng Panginoon ang 3 babae. Well, maybe that's the nature of women na nagkikare sila, samantala yung mga lalaki, sometimes iniisip na, hayaan mo na. Okay lang yan. Yung mga kababayan, hindi. Puntahan natin baka kung kung kumusta doon. Sabi naman ng mga kababayan, paano yun? Hindi natin kaya yung mga bato.
Hayaan mo na, basta puntahan lang natin. Kasi may gwardiya yun eh. Pagpunta nila doon, wala na yung gwardiya, wala na rin yung bato. At nung malaman ng mga kababaihan, sinabi ng anghel na wala na doon ang Panginoon, anong ginawa ng mga kababaihan? Nagmarites. Nagmarites. Wala pa isang oras, kumalat na. Oh. Kumalat na. Praise God. Kaya mga kababaihan, wala naman pong masama ang magmarites basta tama at maayos, ikabubuti ng lahat, at ika-encourage ng lahat. Wala talagang problema mga kapatid, basta good news lang po ang ating pong bigyan ng pansin. Ngayon, balik po tayo sa ating lesson. At minabuti ko pong magdire-diretso. Sinasabi ko nga sa inyo dahil ang aking pong mga araw kasama ninyo ay medyo, God willing, ay maaring hindi na po masyadong mahaba. Ano po? At although na parang nag-request po ako ng another week extension ng pag-alis, probably about May 7, pero hindi pa po in-approve ni Brother Kraus. So pag na-approve niya, 7 ako, pero pag hindi niya na-approve, wala pa akong magawa, I have to leave by May 2nd. Anyway, balikan ko lang po para may review po tayo at meron po tayong overview sa ating pong pinag-aaralan. Ito napakaganda nito kasi kapag natapos nyo po ang ating lesson, para na kayong nag-field trip sa buong Bible. Buong Bible na, naka-field trip na kayo doon. Okay? So simulan po muna natin in the beginning. Ayan. Dapat pala pahaba, no? Ang original slide kasi nito mali, 4x3. Alright. In the beginning, ito po ang simula ng lahat at ang lahat ay nanggaling sa Diyos. Wala pong isang bagay dito na ginawa ng tao or nilikha ng tao. The only thing that God created is just only imagination. Ang imagination niya lang, yun lang po ang kanyang na-create. But everything na nagawa niya ay galing lang din sa creation ng Diyos. So wala po siyang material na nagamit. Wala daw foreign material na napunta po rito sa mundo po natin na kumbaga hindi siya pre-existed. Wala po. Lahat. Kaya pag sinabi mong magki-create ako ng isang kaharian, nag-create ka ng isang disenyo actually, pero ang material na ginamit mo, galing pa rin yan sa nilikha ng Diyos. Kaya ang lahat ay nanggaling sa Diyos. At kung titingnan natin sa dulo, magbabalik sa Diyos. Ayan, tandaan po natin yan mga kapatid. Kaya in between, mas maiging bigyan nyo ng pansin ang Diyos ikumpara sa inyong mga sarili. Kasi ang pinakamahalaga rito, hindi yung maiksing buhay natin sa mundong ito. Ang mahalaga actually, makarating ka doon sa buhay na walang hanggan. Yun ang pinaka-purpose ng Diyos. Kasi itong buhay natin sa lupa, mga kapatid, this is already a cursed life. Hindi ito magandang buhay. Puno ito ng problema, puno ito ng kapigatian, puno ng sakit, puno ng gulo, puno ng luha. Kaya nga sabi ni Charlie Chaplin, sabi niya, I like to walk in the rain because no one can see my tears. Di ba? May hugot din pala itong si Charlie Chaplin. Puno ng luha ito. Maniwala kayo mga kapatid, pag i-chart ninyo ang good life versus bad life, di hamak na malayo ang diferensya. Posible 70-30. 30% good, 70% bad. 30% happy, 70%. Okay. Gamitin ko ang universal law, 80-20. Universal law, 80-20. Alam niyo ba yung 80-20? Sa lahat daw ng buong oras natin na ginagamit, 20% lang ang may pakinabang, 80% losses. Ganon din sa church. 20% lang ang gumagana actually sa church. Ang 80% wala. Ganon din sa finances. Ganon din sa negosyo. 80-20. So, 20% na lang ang maganda, 80% masama. 20% panalo,
80% talo. Kaya walang pumupunta sa casino, mga kapatid, or walang nagninegosyo sa casino na nalulugi. Panalo lagi ang may-ari. O sa amin nga, di ba, uso sa mga probinsya, kahit dito, pag may patay, tuwang-tuwa sila. Hindi ko maintindihan. Tuwang-tuwa sila na may patay. Uy, may patay. Praise God. Ay, hindi naman sila nagpe-praise the Lord. Pero, uy, may patay. Sabi ko, tuwang-tuwa pa itong mga may patay. Yun pala, legal pala dito yung sugal. Legal ang sugal pag may patay. Kaya pinapahaba ang patay, mahirap na yan ha. Tag 2 weeks, 3 weeks pa yung patay. Paano mo matustusan yung chemical, yung gamot na ilalagay na mag-extend ka for another 2 to 3 weeks? Yung pala, mga kapatid, mas malaki pang income. Nag-usap-usap nga yung mga naglaro. Magkanong talo mo? Talo ako, 100 talo ko. Ikaw? Sa akin nga, 200 eh. O ikaw, para kang ikaw yung nanalo. Magkanong panalo mo? 100. 100. Ako, tabla lang ako. Saan napunta pera natin? Doon pala sa bangka. sa tong. Sa tong. Ayan. Kaya mga kapatid, ang buhay dito hindi po maganda. Kaya wag po ninyong bigyan ng buong oras ninyo na ito na lang asikasuhin ninyo. In fact, sa totoo lang, ang buhay na ito, basihan lang ng Diyos kung saan ka ilalagay sa future. Saan ka ba ilalagay ng Diyos? Sa buhay na walang hanggan o sa buhay na ng kaparusahan, na walang hanggang kaparusahan? Ang basihan, ang buhay mo rito. Kaya mga kapatid, pinapayo ng ating Panginoon, you have 6 days. 6 days to work, but 1 day, give it to God. Because that's the only day that your soul can eat and be nourished. Yun lang po ang araw na yun. Kaya sa totoo lang, pag binilang po ninyo, ang Monday to Saturday, puro kapaguran ang binibilang mo. Pero inihingi ng Diyos, 1 in 7 days, give it to God. Kaya hindi po kayo nagkakamali kung binigay po ninyo ang inyong pang-7 araw sa Diyos. Praise God! So ngayon, palitan natin ng konti. Nakita po ninyo dito mga kapatid, ito po yung unang araw, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pang-anim, dito na po nilika ang tao, matapos na nilika na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan niya, pagkain, lahat, pati mga oxygen, tubig, andito na po, kompleto na po ang package bago po nilagay ng Diyos ang tao. So, after this, nagpahinga ang Diyos at ito po yung sinasabi, pwede kang magtrabaho ng 6 na araw, huwag mong kaligtaan ang pang-7 mo para sa Diyos. Bakit? Dahil sa totoo lang, kung ang buhay ay nagsimula sa Diyos, babalik din sa Diyos. Ang pagitan mo, ayusin natin mga kapatid, na mabigyan natin ng pagkakataon ang ating Panginoon. Amen? After that, nagkaroon na po ng tao, for the first time, si Adam at saka si Eve, dito na po nilika, out of innocence, pero may utos ang Diyos na huwag kumain ng kahit na anong prutas na nasa gitna ng garden ng tree of knowledge of good and evil. Actually, nilagay sa gitna ng Diyos yun, hindi niya hinalo sa normal na mga puno. So, actually, this is a real distinction. Klaro po yun, hindi, kaya nga karamihan, mga kapatid, alam na ng tao, alam na ni Adan at saka ni Eva na hindi sila dapat pumunta rito, pero napunta sila. Napunta si Eve una at si Eve ay nahulog sa kasalanan at nung nahulog sa kasalanan, binigyan niya ang asawa niyang si Adan, so pareha na sila, nawala na sa komunyon ng Diyos, nahulog po sila sa kasalanan. And dumating po ang sumpa. Ito na po yung dahilan bakit marami pong problema ang buhay natin, may kamatayan, may sakit. Dito na po. Dahil ang resulta ng kasalanan ay sumpa sa tao, sumpa sa lupa kay Adan, sumpa sa panganganak sa mga kababaihan, at sumpa din sa ahas na nagpagamit sa dyablo at gumapang po siya
buong buhay niya kasama ang kanyang mga anak. Gumapang na lang po siya. Alikabok na ang kanyang pagkain. Pero, after that, nagbigay din ng pangako ang Diyos. At ito po, sa panganganak ng isang babae, ay magkakaroon po ng kaligtasan ng tao dahil dudurugin niya ang ulo ng ahas at siya naman ay tutuklawin. So this is a great fight, ika nga. Hindi ito easy part. Hindi ito easy going lang na pagtalo. Laban talaga kasi tumuklaw din ang diablo, ang ahas, at pinabantayan ang tree of knowledge, tree of life, pinabantayan ang isang kerubim, at pinalaya si Adan at saka si Eva na punta sila sa disyerto. Ayon sa Biblia, by description, the Garden of Eden is the most beautiful garden. Walang makatalo doon. I think no landscaper can ever match the beauty of Garden of Eden. And by description of location, siya daw po ay napaligiran ng 4 na ilog. Yon ay ang Euphrates, Hiddekel, Gihon, and Pison. Now, ang Euphrates at ang Gihon and Pison, nandun pa po. Alam niyo ba kung saan yon? Malapit sa Baghdad, Iraq. So, ang Garden of Eden nasa Iraq. Pero anong makita mo doon ngayon? Disyerto. Wala nang kagandahan doon. Pag pumunta ka sa Iraq ngayon, isa sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Alright, next. Pinalayas na sila. So, dahil ang kasalanan ay nasa tao na, ako ba? Ayan. Nagkaanak sila kay Cain at kay Abel. Pinatay ni Cain si Abel dahil nagselos siya. Nagselos siya kasi ang kay Abel na handog ay tinanggap, ang kanya ay hindi. So, na-discuss natin ito nung last week. At dahil namatay si Abel, nanganak ulit si Eve in lieu of Abel para hindi maputol ang messianic lineage. At ito ay pinangalan ng si Seth. Si Seth ay nagkaanak kay Enos. Si Enos nagkaanak kay Cainan. Si Cainan si Mahalalel. Si Jared, Enoch. At tandaan ninyo mga kapatid, nagpang-abot ang mga ito. Pati si Adan, naabutan niya ang apo sa, ano ba tawag niya, sa kukuna? Kasi, apo daw sa ingron na, abot na sa ingron. Imagine ka, di ba ang una apo? Tapos apo sa tuhod. Tapos apo sa talampakan. Ano nang next? Sa dulo ng kuko. Pero hindi lang dun. Kasi ito, apo. Ito ang apo ni Adan. Apo sa tuhod. Apo sa talampakan. Ito na. Hindi mo na apo sa kuko. Okay. Ito ano? Apo sa ingron. Maubusan ka ng termino eh. Si Enoch, ito yung kinuha ng Diyos buhay. Si Methuselah, ang pinakamahaba. Alam nyo ba na si Methuselah nakaabot bago pa ang flood? Nakaabot siya. Siguro namatay lang siya bago mga ilang araw bago umulan. Malay mo natumulong din ang mga ito, no? Malay mo, yabang kasi 70 years eh. So, sabagay, maiksi sa kanilang 70 years. Dahil ang edad nila, 900 eh. Di ba? Sa atin ngayon, anong edad ng nanay mo at ng nanay mo? 85 na. Wow, grabe. Ang tanda. Di ba? Pero mas matindi. Buhay pa ang nanay niya. 100 na ang nanay. Believe na tayo. Ang gobyerno nga, magbibigay na ng 1 milyon para lang sa 100. Sa kanila, ang 100, mga kapatid, bata pa. Ano kaya ang mangyari? Ano kaya ang itsura? 100 years old, bata pa? Baka gapiko pa ngayon, di ba? Ngayon, mula kay Methuselah, nag-anak kay Lamech. At si Lamech ay nanganak kay Noah. Pero mga kapatid, nung tiningnan ng mga lineage
ng mga timeline ng mga taong ito, bago po ang flood dumating, patay na po sila. Namatay po sila. So, si Noah lang po talaga ang naiwan na righteous lineage. And, itong si Noah, ang mga tao na ito dumami sa buong mundo. Sumama. At wala nang iniisip kung ano nung gusto niyang isipin, yun ang tama sa kanya. So, napakahirap, no? Walang set of rules, walang restriction, walang boundaries. Pag sinabi kong tama itong ginagawa ko, walang may magawa. Oh, di ba nabanggit nga natin nung last week, ngayon sa mga kapanahunan ngayon, choices na ng tao kung gawin niya yon o hindi. For example, ideklara niya na siya isang babae, lalaki siya. Choice niya. At ang mundo ngayon ay halos natatakot pa sa kanila. Pwedeng iakusa ang isang establishment na walang all gender na CR. Akalain mo yon? All gender, anong gawin nyo doon? May babae, may lalaki doon sa loob ng CR? Dahil all gender? Oh, di ikaw tutukang lalaki, papasok ka ngayon doon sa mga babae. Then, ano ka? Lalaki ka eh. I'm a woman. Tapos papasok ka lang, karapatan mo yun eh. Akalain mo yun? Baliko na talagang mundong ito, mga kapatid. Yun ang panahon ni Noah. Ang tao nag-iisip kung ano lang tama sa kanya. Nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos, hindi na tama. Sobra na. Nagsisi ako. Nanilikha ko pa kayo. Akalain mo yun. Sa galit ng Diyos, nagsisi pa ang Diyos. Pero hindi siya nagsisi. Na ibig sabihin, parang hindi niya alam na mangyayari. Ang pagsisi ng Diyos is an human expression na maintindihan natin. Kasi kung expression ng Diyos, hindi mo maintindihan yon. Pero pag expression ng tao, maintindihan natin kung gaano ka frustrated. For example lang, sa mga, di ba, may tinulungan ka, may pinaaral ka, may inano ka, lahat. Tapos, bandang huli, para ka na lang, hindi ka pa niya kilala, parang hindi ka niya inasikaso. Siyempre, isipin mo, mabuti pa, hindi na kita tinulungan. Di ba? Ganun po yung ekspresyon na yon. At itong si Noah, may anak siyang tatlo, si Shem, si Japheth, at sila lang, kasamang kanilang mga asawa, pumasok po sa arka. At sila lang ang naligtas. Sa dami ng tao, may bata, matanda, may kapapanganak, may buntis, hindi po naligtas. Lahat pinatay ng Diyos. Ang nandito lang sa loob, ang naligtas. So the ark right now, binanggit ng ating Panginoon, the days of the coming of the Son of Man is likened unto the days of Noah. So ibig sabihin mga kapatid, ngayon, hindi rin naman iniwanan ng Diyos na basta niya lang lipulin ng tao na walang pag-asa. Binigyan po niya ng pag-asa ang arka. Sa panahon natin ngayon, hindi rin tayo hukuman ng Diyos. Lahat na lang hukuman ng Diyos. Binigyan tayo pag-asa. Yan ang mabuting balita. The gospel of Jesus Christ, yun ang ating arka ngayon. Kailangan masunod. Sabi pa nga ni Apostol Pablo knowing the terror of the Lord, knowing therefore the terror of the Lord, I persuade all men. Kung halos palang kaya niyang talian ng tao at dalhin sa Panginoon, gagawin ni Apostol Pablo. Bakit nakikita niya? Pinakita sa kanya ng Diyos kung anong mangyayari bandang huli. Kaya nga sa ating mga mahal na bisita ngayon, you need to obey the gospel. And what is the gospel of Jesus Christ? The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. That's the gospel. 3 things must happen in our life to be saved. The death, the burial, and the resurrection. But Romans chapter 6 says that the death of Jesus Christ refers to the death of sin. And that is repentance on our part. And the next is burial. And according to Romans chapter 6, the burial is the baptism in the name of Jesus Christ. Burial means you are covered, you are plunged into, you are nilubog ka, tinakpan, tinabunan. Yan po yung baptism in Jesus' name. And then, new life should come, and that is yung pagbabago na ng buhay natin at ang pagtanggap natin ng banal na Espiritu na magbibigay sa atin ng buhay. That is the gospel. That is our ark today. Na sinasabi ni Apostol Pablo,
I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation. So without the gospel, there is no way that we will be saved. Walang pagkakataon na maligtas po tayo kung wala ang gospel. And after that, next po tayo, ito yung nakaraan, dumami ang tao, naglagay ang Diyos ng covenant, at yan po ang rainbow, na si Noah, naghandog sila, at nagbigay ang Diyos ng pangako. Ang sabi niya, I will give you a sign of a covenant. I will give you a covenant that I will no longer clean the earth by. Kaya tayo rin, no? May mga quarry, wala lang puno, di diri-diretso ang tubig. Anong nangyayari dito sa Metro Manila nung nag-undoy? Di ba? Nagtataka sila, paano kaya nangyari? Kahit ako, hindi ko maisip paano nangyari yun eh. Pero ang nangyari actually, mga kapatid, nabarahan ng lahat ng daloy, at nung makita actually, ngayon, pag naglinis sila, truck na plastic ang nakikita doon sa mga imburnal. Kasi wala tayong pakialam eh. Yun yung problema ng tao. Now ngayon, sa Diyos, as far as God is concerned, sabi niya kay Noah, hindi na siya magbibigay ng baha or dilubyo pagkatapos ito. At ang tatlong anak ni Noah ay nagkaanak na rin. So si Ham ay nagiging ama ng taga-Afrika. Sabi ng iba, bakit kung isang tao lang pinanggalingan natin, bakit may itim, may kayumanggi, may maputi? O nga naman, may maputi, may kayumanggi, may itim. At lahat ng tao, hindi kontento sa kung anong meron siya. Lahat ng puti, nagpapaitim. Ang lahat ng itim, nagpapaputi. Bakit kaya ganon? Di ba natin matanggap? Pero bakit nga ba nagkaroon? Mamaya i-discuss po natin. Basta, nagkaroon po ng tatlong anak. Si Japhet ang siyang ama ng mga taga-Europa. Si Shem ang naging anak ng taga-Asya. At si Ham naman ang nagiging ama ng mga taga-Africa. Alright? Sige, tuloy po tayo. Usog. Ayan. At sabi ng ating Panginoon sa kanila, go and multiply and replenish the earth. Yan ang utos ng ating Panginoon. And imbes na magkalat sila sa buong mundo para mapuno ang buong mundo, nagkaisa sila sa ngalan ng isang tao, ang pangalan ay si Nimrod. So yung pinakaunang diktador, pinakaunang nagiging actually, bandang uli diniklara niyang sarili niyang Diyos. At ayon sa Biblia, si Nimrod ay tinawag na the mighty hunter before the Lord kasi umakyat siya sa Tori at pagkatapos ay pinana niya ang araw. Siya lang daw ang tao, at tanging tao na nakapana ng araw. Wow. Kalahin mo yun, napana niya ang araw. Ako sinubukan ko, napana ko naman Ang tanong kasi dyan, siya lang daw tao nagpana ng araw. Ang tanong, nakarating ba? Pero tinawag siya mighty hunter before the Lord kasi umakyat siya sa Tori at pinana niyang araw. Actually, mga style ng kulto yan eh. Nagpapakita kung nari grabing kapangyarihan niya. Tapos yung mga tao naman, paniwala. Ayan. Kahit na kasinungalingan niya, paniwala talaga kasi nga nagpakita ng himala. Pero hindi naman himala yon sa kung tutusin. Nagalit ang Diyos. Na imbis na magkalat sila, gumawa pa sila ng Tori na abot pa sa clouds. Ibig sabihin, mataas ang turing ito. Kasi abot daw sa langit. Siyempre, tawag nila sa langit yung clouds. Langit yun eh. At pagdating doon sa langit, sa clouds, doon nagpana si Nimrod at nagalit ang Diyos. So, walang magawa para magkalat sila, binago ng Diyos ang mga lingwahe. So, hindi na sila nagkakaintindihan, ang iba. Ang isa magtatanong, anong ginagawa mo? Hinglawa? Di ba? Ganon.
Hindi na mag-Indian, naging Chinese yung isa, naging Japanese, naging Spanish, naging English. Wala na, so hindi na sila magkakaintindihan. Kaya ang grupo na nagkakaintindihan, sila ay naghiwalay. O, tapos napunta sa isang lugar. Kaya ngayon, mga kapatid, mapupunan ninyo, marami po ngayon ang lingway sa buong mundo. Pero ang pinagmulan niyan isa lang, kaya lang, yun nga, hindi sila sumunod sa Diyos. Kaya kinonfound ang language. And so, darating ang araw, hopefully, God will restore it sa bandang huli na lahat tayo nagkakaintindihan. Ngayon, pagka nakita ninyo, ang Tower of Babel ay naging logo ng Europe. Alam niyo ba yon ng EU, European Union? Ang logo nila, Tower of Babel. Oh. Kung hindi totoo yun, gamitin ng Europa yon. At ang Tower of Babel na ginamit nila, yung ginawa ni Bruegel na siyang nagpapahayag na hindi natapos ang Tower of Babel kasi. Dahil nagalit ang Diyos eh. So sila magkukontinue. Kaya nga nakasulat doon, many nation. Many languages pala, one nation. Yun ang kanilang nakasulat sa flag ng Europe. Now ngayon mga kapatid, yun ang dahilan bakit kapag bumalik na sa Diyos ang tao, ang unang palatandaan na nire-require ng Diyos is speaking in another tongue. Kasi nung pinalayas ang tao palabas mula sa Diyos, he confounded the language. Pero kapag binalik na ng Diyos ang tao sa Kanya, speaking in another tongue, ang pinapakita na dahilan o ibig sabihin na ebidensya ng pagtanggap ng banal na Espiritu. So ngayon, mga kapatid, mula dyan ay tinawag ng mga Hamitic sa Afrika, Semitic sa Assyria, sa gitna Asia yan, and Asia Minor and Europe, ang Japitic. Balikan natin mga kapatid, ang ating, ang sunod nito. Okay, next nito ay, ito na, para dire-diretso na tayo mula doon sa Tower of Babel, dumami ulit ang tao at pinili ng Diyos ang isang tao lang, si Abraham, para bigyan ng pangako. He gave the promise. Ang tawag naman dito ay dispensation of promise. And si Abraham naman ay nagkaanak kay Ismael sa kay Hagar na taga Egypt. Si Hagar ay ni Sarah. Anong tawag dyan? Maid ni Sarah. No? However, sa kasuguan kasi nung unang panahon, sa Hammurabi Code, kapag ang isang asawa na legal ay hindi nagkakaanak, pwede siyang kumuha ng isang bata or ibigay niya ang kanyang handmaid sa kanyang asawa at pag nagkaanak, hindi yan anak ng handmaid, anak niya. So allowed yon sa kanilang panahon. Kaya bigla magtataka kayo, bakit si Abraham nagkaroon pa ng isang anak? Si Ismael po ang anak niya sa kay Hagar. However, nangyari po yun dahil nawalan din po ng pananampalataya si Sarah. So sabi ni Sarah, ang laki ng pangako sa iyo ng Diyos, natatakot ako na hindi matupad. Saan manggagaling ang iyong lahi? Saan manggagaling ang sinasabing kasing dami ng mga bituin sa langit, ng mga buhangin. Kaya pumayag si Sarah na mangyari yun. Pero nangyari, gulo. Dahil ito pong si Ismael ay naging Arab race. Kaya ngayon, hindi makapwesto-pwesto ang Israel dahil sa mga Arabo na kanila din namang kapatid. At mula naman kay Abraham, nagkaanak siya ng kay Isaac. Makita po ninyo ang red line na ito. Ang red line means the lineage of Jesus Christ. Yan. Kung makita po ninyo yan. No? Pagka may makita kayong line, that means diyan dumaan ang lahi or ang generation papunta kay Jesus Christ. And si Isaac naman, nagkaroon ng dalawang anak. Kambal. No? Ang isa ay si Jacob, ang isa ay si Esau. Si Esau naman ay panganay, at pangalawa lang si Jacob. However, nung pagpanganak kay Esau, ang kamay ni Jacob
nakahawak na sa paa niya. Ayaw magpahuli. So pagbunot, paglabas ni Esau, kasama si Jacob. And nagkaroon ng 12 sons of Israel. Si Jacob ang pinili ng Diyos kaysa kay Esau, at nagkaroon siya ng 12 anak. At ang 12 anak niya, ito po yung nakasulat, at bininta po nila ang kanilang kapatid na si Joseph at napunta sa Egypt. Sige, tuloy lang po konti. Ayan, napunta sa Egypt, at after that, ay napunta rin sila doon, namangha sila ng kanila palang kapatid na si Joseph, na akala nila patay. Yun ay naging prinsipe sa Egypt, at inimbitahan ng Pharaoh ang buong angkan ni Joseph na pumunta sa Egypt. Ayan, dahil may gutom po kasi doon sa Canaan, kaya napunta sila sa Egypt, at doon ay namuhay sila hanggang for 430 years, naging slave sila doon sa Egypt, hanggang pinadala si Moses at pinalabas ang Israel mula sa Egypt. Right? So, we've been for almost 2,000 years na po ang nakalipas. Ang ating pinag-usapan ng ilang minuto lang, 2,000 years na po. Ngayon, mga kapatid, balik tayo sa ating konting detalye. Punta tayo. And, sige, sa next slide tayo. Ayan. Ang ating topic actually ngayon ay God's promises never fail. Ito yung pinakamaganda na makita natin, because from ages to ages, God made promises and it never failed. Hallelujah. Yun po yung ating Diyos. Kaya kapag kayo ay may hinihingi sa Diyos at tumama sa kanyang mga pangako, doon nyo siya kausapin sa pangako niya. Hindi niya tatalikuran ang kanyang mga sinabi. Now ngayon, tingnan natin isa-isa ang detalye ng ating mga pinag-usapan. So nabanggit ko na kanina, ang tawag dito sa third dispensation ay panahon ni Noah ay human government, dahil na-discuss na po natin yung iba. At nagkaroon ng covenant na rainbow. Ang rainbow ay palatandaan na hindi na ang Diyos magpapadala ng dilubyo. Okay, every time you can see the rainbow, that's a reminder that God will not bring the same flood na pinadala niya sa panahon ni Noah. Kung inyong mapupuna, mga kapatid, nung unang panahon, ibig sabihin, mula kay Noah, pababa, papatras kay Adan at saka kay Eva, walang rainbow. Ang rainbow napunta lang sa panahon lang ni Noah. That's the first time na nagkaroon ng rainbow. Bakit kaya? Alam nyo ba, mga kapatid, na ang rainbow ay napoproduce by reflection. Tama? Reflection yun eh. Ibig sabihin, pag may ulan dito, may araw dyan, tumama sa ulan, tubig yun. Nag-reflect sa sky at naglagay ng rainbow. Or actually, more than 7 colors yun. That's the totality of colors doon sa rainbow. Nag-reflect siya. So kung walang ulan, walang rainbow. Kaya yan pong patunay na ever since, hindi nagkaroon ng ulan mula kay Adan hanggang kay Noah. Doon lang sa panahon ng kay Noah, nagkaroon ng ulan. Nung nagkaroon na ng ulan, nagkaroon na ngayon ng reflection ng liwanag at nag-reflect ng rainbow. Dito rin nakita ng science at nalaman ng science na ang kulay pala ay hindi dahil sa materyales. Ito. Ano bang klaradong kulay? Ito pula. Yan, pula. Naisip natin pula yan. Pero kaya lang pala siya nagpula kasi nagkaroon ng liwanag. Pag wala palang liwanag, walang kulay. Pare-pareha tayo. Pare-pareha tayo. Pag walang liwanag, walang light na pumasok, walang kulay. Pare-pareha tayong madilim. Nagkaroon ng liwanag. Nung nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng kulay na red. Bakit? Kasi ang lahat ng color ay inabsorb niya, ang binalik niya sa iyong mata, pula lang.
Kaya pula ang nakikita mo. Pag yellow, inabsorb niya ang lahat ng liwanag, binalik niya ang yellow. Pag green, inabsorb niya ang dalawang kulay, yellow at saka blue. At binalik niya ang lahat. Kaya green po ang ating nakikita. Dito nalaman ng mga siyentipiko na ang kulay pala ay wala sa pigment kundi naandun sa liwanag. Ayan. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? I am the light of the world. Kaya gusto mong makulay buhay mo? Gusto mong maging masaya ang buhay mo? Kailangan mo si Kristo. Kailangan mong Panginoon. At kung gusto ninyo na maging maliwanag din ang buhay ng ibang tao, maging liwanag din tayo. Tayo ang mag-akay sa kanila papunta sa liwanag para magkaroon din ng kulay ang kanilang buhay. Dahil ang buhay na puro madilim, mga kapatid, masaklap. Kaya mga minamahal, yan ang sabi ng ating Panginoon, I am the light of the world. Nalaman na ang kulay pala, ang kagandahan pala ng lahat ng bagay, ay galing lang sa liwanag. At sinabi ng ating Panginoon, I am that light. Wow! Hallelujah! Mga kapatid, rainbow is the completeness of all colors, nandun po sa rainbow. So ngayon, mga kapatid, after that, ay nagkaroon ng anak, si Noah, si Shem, si Ham, at saka si Japheth. At pagbaba nila sa arka, nagtanim si Noah ng grapes. At nung namunga, kumain ng marami at nagpiga si Noah ng grapes at uminom ng uminom. Nalasing. Nung nalasing siya, mga kapatid, nahubo siya. Wala siyang damit dahil sa kalasingan niya, na natulog siya sa kanyang higaan, walang damit. Nakapasok ngayon si Ham na kanyang anak. At nung makita niya si Ham, posible ang, walang damit si daddy. Lumabas si Ham. Ang ginawa niya, ginmaritis niya ang tatay niya. Anong nangyari, mga kapatid? Sinabi niya kay Shem at saka kay Japheth, walang damit ang tatay natin. Tawa siya. Ang ginawa ng dalawang anak, kumuha ng kumot, pumasok sa tent at patalikod na pumasok at tinakpan ang kanilang ama. Pagkagising ni Noah, nalaman niya ang nangyari. Ito na ngayon. Nag-bestow siya ng blessing. Ang sabi niya kay Japheth, Japheth, ikaw ay magiging malaking bansa. At ang iyong kapatid ay magsisilong sa iyo na si Shem, magsisilong sa iyo. Pero ang Diyos ng iyong kapatid na si Shem ay maging Diyos mo. Hindi niyo ba nakita? Ang Diyos ng Europa, yun din ang Diyos ng Israel. At ang Israel, nagtago sa Europa. Nagpasilong sa Europa. Pero, anong sabi niya kay Ham? Ham, dahil ginawa mo yan, susumpain ka, pati ang iyong mga anak. Alam niyo ba kung anong nangyari, mga kapatid? Ang sabi ni Noah, ang iyong angkan ay magiging alipin ng dalawa mong kapatid. At anong nangyari, mga kapatid, sa slavery time? Ang mga Aprikano, kinukuha ng barko, dinadala sa Europa, dinadala sa Amerika, binibinta as slaves. Lahat ng maitim. Kaya sa Amerika, maraming mga negro, maraming mga black people ang nandun, mga kapatid, because of slavery. Binibenta sila. Nagkatotoo ang sinabi. Sa simpleng bagay lang. Actually, kung nakita niyang hubo ang kanyang ama, pwede namang hindi na lang siya nagsalita. Di ba? Kaysa kinalat niya sa iba, hindi na lang dapat nagsalita, ganyan na lang siya sana. O kaya siya na lang nag-isip, naku, wala palang damit. Dapat
niya na lang. Kaya mga kapatid, napakahirap po na kalagayan ito. It goes up to the last generation, ang sumpa. Kaya nga, sa totoo lang, mga kapatid, sabi pa ng Bible, love covereth all sins. Diba? Pero ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, na ang isang tao posibleng may magawa siyang mali, kasalanan, it is not for you to spread it out. It is not your job. Your job is to pray for the one who fall to sin. Yan po ang ating trabaho, mga kapatid. And that is why, kinargo ni Ham ang sumpa. Yun lang naman ang kasalanan niya, wala namang iba. Yun lang. So sometimes, mga kapatid, may mga bagay tayong mali ang ating diskresyon. So, anong nangyari? Napunta sa kanyang mga angkan, pababa, pero yung dalawang kapatid niya naging mayaman. Tingnan ninyo hanggang ngayon ang pagdurusa ng Afrika. Nakita niyo bang buhay sa Afrika? May mga tao pala doon. Alam niyo ba may mga tao doon? They can survive without drinking water in 1 week. Walang tubig eh. Kaya ang katawan nila nag-adjust. Kaya naging maitim sila, lalong magitim. Ang puti naging maputi at ang kayo magitim. Kasi nga mga kapatid, nag-a-adjust pala tayo. Ang ating mga genes, ang katawan natin, nag-a-adjust sa environment natin. Alam nyo ba yung mga taga-Alaska, wala silang pores? Wala silang butas sa balat. Kasi sobrang lamig. Oo, sa sobrang lamig. So nag-a-adjust pala tayo. Ang ating balat nag-a-adjust din. Kaya ang itim sa sobrang init sa kanila at wala silang masilungan. Nakita nyo ba pati mga puno alos-alos? Sa Africa? Pero mga kapatid, hanggang ngayon, ang pinakamatindi, ang gutom patuloy sa Africa. So, ang kanyang lahi ay nagsuffer sa kasalanan ng kanilang ama. Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, hindi naman tayo, sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, hindi naman tayo mananagot sa kasalanan ng ama. Tama, hindi tayo mananagot. Pero ang epekto, kasama. Kasama tayo dyan sa epekto. So ngayon, mga kapatid, ano ang nangyari? Curse and blessings divide Noah's family and nagkalat po sila. Yon, Europa po yon, si Shem, si Ham. Tayo actually, Shemitic din ang ating brown race kasi tayo eh. No? So, sabi pa nga, we are the perfect. No? Yung tamang pagkaluto talaga tayo. Oh. Kaya wag niyong i-underestimate na, ay, ang itim-itim ko kasi tingnan mo talaga, ang layo-layo ng balat mo. Huwag mo ikumpara. Tayo ang perfect. Ang mga taga-Europa, hilaw. Ang mga taga-Afrika, overcook. Ang tamang luto, ayaw. Praise the Lord. And so, bumaba po sila dito sa Africa, sa Asia naman tayo, abot na niya hanggang Pilipinas, at ito naman po ang Europa, ang lahi ni Japhet. And, mga kapatid, tinawag si Abraham, being the father of the faithful, pinigyan siya ng pangako ng Diyos, covenant of promises. At sabi niya, ang daming pangako kay Abraham, pero lahat yan nagkatotoo. Lahat nagkakatotoo. Nung sinabi niya na ang iyong mga lahi ay magiging kasing dami ng innumerable nga sa mga buwangin, sa mga bituin sa langit, mga kapatid. Imagine ka kung ang buong Europa, ang buong Asia, galing kay Abraham. Sa lahi. Tingnan niyo kung saan may pinakamaraming populasyon. China, Asia yon. Ngayon, India. India ang pinakamarami ngayon. Asia yon. Sunod, China, Asia din yon. Sunod, Indonesia, Asia din yon.
Pero humahabol ang Pilipinas. Asya din yun. Oh. Makita natin mga kapatid na nasa Asya ang lahat at nangako ang Diyos, pero merong covenant kay Abraham, ang circumcision. Lahat ng lahi ni Abraham dapat na circumcised. Siyempre sa mga lalaki lang po ito. Circumcision is God's covenant. It doesn't matter with, hindi po siya dahil sa medical science. It is actually more of a covenant with God. Kaya ang lahat ng mga Hudyo dapat circumcised. Hindi po pwedeng hindi sila circumcised. Kaya nga nagalit yung mga circumcised, yung mga Hudyo doon kay Pedro kasi napunta siya doon sa mga uncircumcised, no? Pero ngayon sa buong mundo, karamihan talaga, high percentage sumunod po dito na circumcised. At ang tamang pag-circumcise, actually na sinabi ng ating Panginoon, on the 8th day, hindi po sa araw ng kapanganakan. Karamihan sa atin, para hindi na tayo mag-isip na na mahirapan pa yung bata, pagkapanganak, sinicircumcise. Pero actually, mamamaga po yun. Magkakaroon po ng komplikasyon at posibleng babalik po yung foreskin, no? Foreskin. Ang tamang araw ng pag-circumcise ay on the 8th day. Alam nyo ba, ayon sa pag-aaral, ang bata pala pagdating sa 8th day, lesser ang pain, lesser ang pamamaga, at hindi babalik kasi nag-settle down na ang balat. Yan. Kaya sa akin, sinunod ko talaga yun. Nung ipinanganak si Gideon, sinunod ko talaga on the 8th day. Sabado pa na tuon. Sabi ng doktor, Hudyo ba kayo? Mukha ba akong Hudyo? Kasi doon daw sa Amerika siya na doktor. Sabi niya doon kasi, mga Hudyo, tatay pala ang gakat. Papasok talaga doon, tapos tatay pala ang mag-cut. Ng foreskin. Tinanong niya kami, Mr. Tata, mga Hudyo ba kayo? Kasi sa kanila, normal na po yun. Now ngayon, mga kapatid, tayo naman bilang Gentiles and Abraham's heirs, ang ating circumcision is not actually on the physical. You know bakit may circumcision? Because there should be blood in the covenant. Dapat may dugo. Now ngayon sa atin mga kapatid, ang circumcision natin ay hindi na physical. That is why sinabi ng Apostol Pablo, huwag nyo nang pilitin yung mga ayaw. O yung mga Gentiles, huwag nyo nang pilitin. Kasi ang circumcision, actually para sa mga Hudyo, pero ang ating circumcision ngayon, hindi na sa physical, sa puso na natin. Sa ating kaluluwa, dapat na circumcise. Anong na circumcise? Dapat ang ating mga sarili na trim down. Natanggalan ng lahat ng mga impurities. At yan ay nangyayari saan? Sa repentance and baptism in Jesus' name. Diyan na po nangyayari. Bakit? Hindi na dugo natin ang kailangan diyan, dugo na ni Kristo. Ayun. Praise the Lord. And si Abraham ay nagsojourn sa buong lupain, kasama niya si Lot. At si Lot naman ay pinagpala din si Abraham. Hindi na nagkasya ang buong bundok sa kanila. At sabi naman ni Abraham, Lot, maghiwalay na tayo. Kasi hindi na tayo kaya. Nag-aaway na yung mga tauhan natin. Sabi ni Abraham, siya pa yung uncle, siya yung matanda. Sabi niya kay Lot, Lot, mumili ka. Kunin mo ang east, kunin ko ang west. Kunin mo ang north, kunin ko ang south. Imagine ka mga kapatid, siya pa ang nagpapili. Dapat siya mamili. Siyang elder Nakita ni Lot na maganda doon sa may Sodom and Gomorrah. Napunta si Lot sa Sodom and Gomorrah. Kaya yun ang dahilan. Sobrang dami ng kanyang mga hayop. Sobrang dami ng kanyang mga kahayupan, mga kapatid. Kahayupan. Ano bang tamang term? Hayop na lang. Wag nyo nang yun. Kasi parang pangit, pag Tagalog, kahayupan. No? Pero ibig sabihin, ang dami mong animals. No? Parang hindi mo lamang ano ba talagang tamang term dito.
Mga alagang hayop. Ayon, mga alagang hayop. Ayan. So marami. Ang tauhan niya, sobrang dami din. Pumunta sa Sodom and Gomorrah. Pero mga kapatid, nakalimutan ni Lot na ang blessing niya dahil lang kay Abraham. Dahil kay Abraham. Bakit? Si Abraham kasi ang palapanalangin. Si Abraham kasi ang nag-offer. May nakita ka bang si Lot nag-offer ng sacrifice? Never siya gumawa ng altar. Wala siyang may ginawang altar. Wala siyang pakialam. Si Abraham ang nagkukover sa kanya. Hindi siya natuto din. So si Abraham ang nagkukover sa kanya. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, malaki po ang benepisyo ng mga anak kung ang kanilang magulang ay nasa Panginoon. Ang mga anak na kukuber, gusto na silang pahirapan ng Diyos. Gusto na sila sipain ng Diyos. Pero hindi magawa dahil faithful ang magulang. Hindi alam ng mga anak yun. Hindi nila alam na ang kanilang protection dahil lang sa kanilang mga magulang na faithful, hindi sila maitsapwera ng Diyos. Pero nung naghiwalay na si Lot, imbis na mag-Bible study at mag-evangelize si Lot, wala siya hanggang sa tumaas ang kasalanan ng Sodom and Gomorrah at sabi ng Diyos, hindi ko na kaya ito. Abraham, sabi niya, ang Sodom and Gomorrah ay aking lilipulin. 3 silang pumunta kay Abraham na nagkatawang tao or theophany kung tawagin at umalis yung dalawa. Nakitawaran si Abraham. Naku, nandun ang aking pamangking si Lot. Grabe yung puso ni Abraham, no? Yun masabi natin, ang nanay, nanay pa rin. Ang tatay, tatay pa rin. Kahit anong mangyari sa mga anak, pasaway na yung anak. Sasabihin ng anak iba, kuha ko sa'yo, pabaya mo yung anak mo. Pero pag nanay at tatay, wala pa rin. Anak, magpalagay ka na lang dyan ng bubong sa ating kusina para huwag ka nang mahiwalay. Ang makain namin, makain nyo rin. Tuloy, ikaw nagiging babysitter ng mga apo. Ayan. O ngayon, mga kapatid, nakipagtawaran si Abraham at sabi niya, kung may 45, doon, Panginoon, lilipulin mo ba yon? Sabi niya, sa 45, hindi. 30, 40, 35, 30. Sabi ng Panginoon, kapag may 30, hindi ko lilipulin. 25, Lord. Pabaya mong tumawad muli ako. 25, hindi. 20, hindi. Naging 10 actually. And then 15. Pag dumating po, ang naisip ni Abraham, siguro, sobra naman sila 15 siguro, sa anak lang at apo ni Lot. Baka pwede na rin. Pero nilipol pa rin ang Sodom and Gomorrah. Bakit? Walang may nakita doong matuwid. Si Lot lang. Si Lot lang. Ang dalawang anak niya, binitbit niya pa dahil walang asawa. Lahat ng anak niya na nagkaasawa, nagpaiwan. Ang dalawang anak niyang dalaga, binitbit niya, kasama ang kanyang asawa, bitbit takbo sila. Pagpunta ni Lot, bilyonaryo, paglabas, mahirap pa sa aso. Mahirap pa sa daga. Nung lumabas sila, bakit ang dala nila, damit na lang. Sabi pa ni Lot, sabihin mo sa Diyos. Ang anghel kasi kasama nila eh. Sabi ni Lot, sabihin mo sa Diyos, huwag muna niyang ibagsak ang kanyang galit hanggang makarating kami sa bundok. Sabi ng anghel, huwag ka nang maraming chat-chat. Diretso! Takbo! Ang dami mo pang sinasabi. Takbo! Ang kanya namang asawa, hinihila lang ni Lot. Naisip niya, naku, ang aking mga alahas doon. Ang aking ang gaganda ng mga gown ko, kabago-bago ko palang binili yan. Mga Louis Vuitton ko doon. Sana, naku, sayang naman. Marami pa akong Gucci. Marami pa ako doon ang mga alahas ko. Nung marinig niya ang unang putok, boom, nako. Bigla lang, shh. Naging asin. Kaya, lingunin nyo pa. Huwag kayong magdalawang isip sa meron sa mundong ito. Huwag kayong maglagay ng inyong puso sa mga bagay sa mundong ito. Praise God. Diretso sa Diyos. Diretso sa Panginoon. Kaya mga kapatid, naging pinakamahirap si Lot na dati bilyonaryo.
And so, ito na ang nangyari mga kapatid. Okay, bilis-bilisan ko. Baka sasamang loob sa akin ni Pastor Rod. Alright. Sa fourth dispensation na ito, pangako sa promise ng ating Panginoon at nagkaroon ng anak si Abraham. Ba, matindi ito? World record. 99 years old ang tatay, 90 years old ang nanay. Kalay mo yon? Ano ba ang edad ng babae magmenopause? 45 hanggang 50, tama? Tama ba ako? 45 hanggang 50, nagmi-menopause na yung babae. Kaya sa mga may asawa dyan, ingat-ingat po pagdating sa ganong edad. Pahabain ang pasensya. 45 hanggang 55. 45 hanggang 55. Diyan mo makita, ang dating hindi lumilipad ang pinggan, lumilipad na ngayon. Kasi may mga pagbabago pala dyan sa hormonal, mabilis magalit, kunting diferensya, galit na. No? Kaya intindihin nyo po yung mga tumatanda, kayong mga bata. Huwag kayo masyadong pikon sa mga matatandang nagagalit sa inyo kasi isipin nyo na lang, minupusal siguro yan. Okay? Anong edad ng minupusal? 45 hanggang 50. Ibig sabihin, itong si Sarah, 2 beses na nagminupause. Nagkaanak pa. Sa mga walang anak dyan, huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Tatanggapin ko na mawalan ka ng pag-asa pag 91 ka na. Kasi pag 91 ka na, wala nang tsansa. Kasi si Sarah hanggang 90 lang eh. So matindi na siguro yung pananampalataya mo, 91 ka, magkakaanak ka pa. Ay siguro, ikaw na ang laman ng pag-aaral ng siyensya. Oo. Pero mga kapatid, nagkaanak siya kay Isaac, pero nag-iisang lalaki, nag-iisang anak, hiningi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Abraham, gusto kong hingin ko ang iyong anak, ialay mo sa akin ang iyong anak na lalaki. Wow! Nag-iisang anak na totoo. At pagkatapos, miraculous ang kanyang pagbigay sa kanya. Tapos hingin lang, siya pa ang magugulgul ng liig. Gulgul bang tawag dyan? Gigilit. Gigilit. Ha? Basta mag-slash. Mag-slash ng lalamunan. Kasi dito yan karamihan di ba? Kasi bakit dito? Kasi ang lahat ng dugo pala natin mga kapatid, pinapaakyat sa utak yon. Pinapaakyat ng heart natin. Nauna yun. Tapos nag-circulate yan sa buong katawan natin. Pero pinakamaraming volume pala ng dugo, paakyat sa utak kasi kailangan ng maraming supply yung utak natin. No? So paglabas dito, kita nyo gumaganyan yung dugo. No? Kasi nga, kita nyo yung ulo lang, masugatan ka lang ng konti. Para ka ng parang akala mo kung ano nang nangyari, punong-puno ka na ng dugo. Pero actually, pagka tinignan mo pala, maliit lang naman pala, wala pang 1 sentimetro ang sugat. Pero matindi ang dugo. So imagine ka mga kapatid, hingin sa iyo ang iyong anak na nag-iisa, tapos ikaw paggagawa. Pero, si Abraham, sumunod. Kaya minsan mga kapatid, pag-isipan natin maigi, ano ba ang presyo ng paglilingkod natin sa Panginoon? Kaya nga, father of faith si Abraham, dahil kahit anong hingin ng Diyos, kaya niyang ibigay. Sa ating kunting diferensya lang ng buhay natin, kunting diferensya. Sa nubya lang, minsan mga kapatid, kapalit ay Diyos. Trabaho, kapalit ay Diyos. Sama ng loob, kapalit ay Diyos. Minsan, mga kapatid, magsagutan lang kayo, mag-away lang kayo ng kapatiran o kahit na sino, kapalit ay Diyos. Si Abraham, halos nandun na ang kanyang pag-asa, ang kanyang affection. Siyempre ba naman, mga kapatid, 99 ka na, nagkaanak ka pa. Ang nag-iisang lalaki, actually, lalaki din si Ismael, pero sa totoong asawa niya, nag-iisang lalaki, hiningi ng Diyos. At umakyat sila, bit-bit pa. Si Isaac pa ang nagbit-bit ng kahoy. Bit hanggang doon sa Mount Moriah. Doon sa Mount Moriah,
Sabi ni Abraham, sige, maggawa na tayo ng altar. So gumawa sila ng altar doon. At pagkatapos, nagtaka itong si Isaac kasi walang may sinabihan eh. Sabi ni Isaac, ama ko, nanditong altar, nanditong panggatong. Saan ang sacrifice? Kaya mo bang sabihin, sorry anak, pero ikaw yun? Di ba? Paano mo ba sabihin yun? Nakapag-isip ng magandang salita si Abraham. The Lord will provide. Woo! Powerful word of a father. The Lord will provide. At nung siya ay, pero wala kami makita, nagreklamo si Isaac. Tinakpan, piniringan ng kanyang mata, inilagay siya. At nung tinaas na ni Abraham ang kutsilyo para patayin ang kanyang anak, pinigilan siya ng anghel. At sabi ng anghel, tama na Abraham, napatunayan mo ang iyong sarili. Kahit ano pala, kaya mong ibigay sa Diyos. At maya-maya, narinig ni Abraham, may kambing na naligaw, may tupang naligaw. Yun na pala. Yun ang sinacrifice ni Abraham. Hallelujah. Sinadya ng Diyos na may kawawa naman yung may-ari na shepherd na yun, pero I do not know. Pero malaking bagay ang nagawa ng kanyang naligaw na tupa. Ipinalit kay Isaac. At yung lugar na yan, ang Mount Moriah, yan ngayon ang lugar na kinatatayuan ng templo ng Israel. Yung makita ninyo dyan ngayon ay Muslim yan sa likod niya, yung may Al-Aqsa Mosque. At nando din ang Wailing Wall, yung lugar na yon. Doon, hinandog na Abraham si Isaac. At pagkatapos, mga kapatid, ay ang kanyang kapatid na si Esau, na tinawag na si Edom, ay walang pakialam. Sinabi na ng kanyang ina na huwag mag-asawa ng mga taga-Kanaan. Nag-asawa siya sa mga taga-Kanaan. And so naging pasaway ang buhay. Si Isaac ay si Jacob, mga kapatid. Si Isaac ay nagkaanak kay Jacob at kay Esau. At si Esau naman ay nagiging si Edom at si Jacob ay, kumbaga, napunta sa kanya ang blessing by deception. But God allowed deception at the time because he sold his birthright. Bininta niya na eh. Bininta niya kay Jacob, alam niyo ba kung saan? Sa tinapay lang at sa gulay. Ang dami pa nating dapat pag-usapan, pero wala ng oras, mga kapatid. Gusto kong makita ninyo, pero itong ang lahat ng bagay, mga kapatid, dito ko lang i-conclude muna. Marami pa tayong pag-usapan dito, pero mukhang hindi kakayanin, mga kapatid, pero dito na lang ako. Pakilagay doon sa last verses ko na lang. Ito kasi dapat ang ending natin, mga kapatid, that blood has been a part of God's plan from the very beginning. And that is why Jesus Christ was nailed on the cross, because there should be blood. There is a need of the blood. The Bible says, for all things, almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Praise God. Kaya kailangan ng dugo. And the Bible says in Romans chapter 5, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ibig sabihin, mga kapatid, na justified tayo ngayon dahil sa dugo ni Kristo. We are saved from the wrath because of the blood of Jesus Christ. For if, when we were enemies, kalaban tayo dati ng Diyos. Alam nyo ba yon? Pag wala ka sa Panginoon, kalaban ka. Akala nyo lang yung sasabihin niyo, yung kalaban, yung mga sumisigaw ng masama sa Diyos? Hindi. Ang hindi ka naglilingkod sa Diyos, ang ayaw mo sa Diyos, ayaw mo sa Kanyang salita, ayaw mo magsimba, ayaw mong
sumunod sa salita ng Diyos, kalabang ka na automatic. When we were enemies, kagaya niyan, galing tayo sa mundong ito, anong ginawa ng Diyos? Because of the blood in the Calvary, we were reconciled to God by the death of His Son, and much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Alam nyo ba mga kapatid, na ang death certificate ni Jesus Christ naging birth certificate naman natin lahat. Wow! Glory! Kaya wag ninyong isang tabi ang kahirapan na dinaanan ng ating Panginoon. He gave all things para lang maligtas po tayo, mga kapatid. He gave it all. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. Until today, the blood of Jesus Christ has still power. Matatanggal lang ang power ng dugo ng Panginoon sa pagpapatawad at sa paghugas kapag siya ay kinuha niya na, bumalik na siya at kinuha ang lahat ng mananampalataya sa kanyang pangalan. And because of the blood, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ. Hallelujah! Kaya open ngayon ang kaharian ng Diyos. Anybody can come to the presence of God and worship Him and say, Abba, Father! Hallelujah! Kaya nga, huwag niyong i-restrict ang inyong sarili sa pag-worship sa Diyos dahil ngayon lang ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, binuksan niya ang kurtina na naghiwalay ng holiest of holies para sa ordinaryong mamamayan kagaya natin. Sa ordinaryong tao na kagaya natin, makalapit na tayo ngayon sa trono ng Diyos. Because of the blood of Jesus Christ. Without the blood of Jesus Christ, malayo tayo mga kapatid. We are aliens before God. Kaya sa araw na ito, mga minamahal, why don't you take that opportunity to enter boldly into the holiest of holies? Because the blood of Jesus Christ covers us all. If you get baptized in the name of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ covers you. Nobody can see it. God can see it. Jesus saw it. He knows you are covered by the blood of the Lamb. Hallelujah! Today, there is still power in the blood of Jesus Christ.